pero nararamdaman natin dito na may love connection. And parang yung person mo, nakikita kanya as somebody na pwedeng magsalba sa kanya, somebody na parang ikaw yung nagsilbing liwanag sa kanya, nagbigay ka ng inspirasyon sa kanya, and parang dahil sa'yo nagkaroon siya ng pag-asa na pwede pa siyang magbago, pwede pa magbago yung buhay niya, pwede pa siyang magkaroon ng harmonious na relationship. So parang sa kanya, ikaw yung knight in shining armor, parang ikaw yung guardian angel niya. Ganun yung tingin sa'yo ng person mo, mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is monthly love scope, kapalaran sa pag-ibig, mga kapiksi, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus for October. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If ever man na hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys, okay? So, ito yung mga love message or love advice para sa inyo. Ito, this is both negative and positive. Dun sa negative, mga kapiksi, no, pwedeng nakakita kayo ng mga red flags dun sa person nyo. Alam nyo na yung mga red flags. Ibig sabihin ng mga red flags, yung mga hindi magaganda, no, na pwedeng hindi magagandang attitude na ginagawa ng person mo, mga yun yung mga considered as red flag pagdating sa relationship, mga kapiksi. So parang this is like serving a warning to you, especially kung hindi pa kayo nagsasama. Let's say for example, hindi pa kayo nagsasama ng person mo, hindi pa kayo mag-asawa. Parang etong mga red flags na to, parang sign yan na ganyan yung person mo, and it may become worse kapag nagsasama na kayo ng person mo, okay? So parang sinasabi dito na if meron ka pang chance na umiwas, no, kasi ibig sabihin nun, dadali nyo na yun habang buhay, mga kapiksi, yun red flag dun sa person nyo, unless you change your assumption of them. Pwede naman silang magbago, pero most of the time parang ganun na sila, ganun na yung nakalakayan nila, ganun yung nakaugalian nila. So whatever happens, parang dadalhin nyo na siya, or parang kailangan yung tiyagain na kasama nyo na yung ugali na yung person na yun habang buhay, okay? If you know what I mean, mga kapiksi. On the good side naman guys, meron tayong passion energy and honeymoon energy. So ibig sabihin nito, for some of you, maganda naman yung daloy ng connection nyo, ng relationship nyo, kahit na may mga red flags pa, okay? So pwedeng mainit pa rin yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, pwedeng nasa honeymoon stage pa lang kayo or bago pa lang kayo nitong person mo, mga kapiksi, okay? So, again guys, depende na lang yun sa inyo kung ano yung pagbubuhusan nyo ng attention. Whether pagbuhusan nyo ng attention itong mga red flags ng person mo, or itong mga magagandang memories nyo, guys. Pero if you want to have a harmonious relationship, kailangan mas nakafocus kayo dun sa magaganda, especially kung wala naman kayong balak makipaghiwalay dun sa person nyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo, mga kapiksi. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, bibigyan ko kayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan kapag nag-avail kayo ng course guys. Kaya mag-avail na kayo, and meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Sobrang ganda. So, Taurus guys, kayo in-represent ng King of Cups. Ito yung ating love energy mga kapiksi. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or pwedeng fire sign yung person nyo mga kapiksi. So, ito mga kapiksi na ito yung sinasabi natin na red flag. Pay attention to the red flag mga kapiksi, kasi for some of you, maaaring may betrayal na nagaganap dito mga kapiksi. So, pag sinabing betrayal guys, any form, no? Parang yung person mo, parang hindi niya na-fulfill yung kanyang mga pinangako sa'yo or mga promises sa'yo mga kapiksi. Okay? Now, not necessarily ibig sabihin is may kabit or may third party, pero lahat ng klaseng any form of betrayal mga kapiksi, like yung pagsisinungaling, pagiging dishonest, may mga sikretong tinatago, or parang yun nga yung sinabi ko na parang hindi niya na-fulfill yung kanyang mga promises. Parang yun yung mga red flag dun sa person mo mga kapiksi. And yung iba sa inyo guys, parang you're having a hard time connecting dito sa person na to mga kapiksi. Parang ang nararamdaman ko dito guys is yung person mo, parang meron siyang pinagdadaanan na something personal na parang ayaw niyang i-share sa iyo, and sinasarili niya iyon guys. Okay, pwedeng ano din ito guys, parang dark past ng person mo na ayaw niyang ipaalam sa iyo or ayaw niyang sabihin sa iyo, and he or she would rather keep it to himself or herself kesa sa sabihin niya yun sa'yo. So, parang something na ikinakaiya niya. Hindi siya proud doon, mga kapiksi. Okay? Pero, bahagi yun ng, parang bahagi yun ng pagkatao niya, guys. Pero nararamdaman natin dito na may love connection. And, parang yung person mo, nakikita kanya as somebody na pwedeng magsalba sa kanya. Somebody na parang ikaw yung nagsilbing liwanag sa kanya, nagbigay ka ng inspirasyon sa kanya, and parang dahil sa'yo nagkaroon siya ng pag-asa na pwede pa siyang magbago, pwede pa magbago yung buhay niya, pwede pa siyang magkaroon ng harmonious na relationship. So parang sa kanya, ikaw yung knight in shining armor, parang ikaw yung guardian angel niya. Ganun yung tingin sa'yo ng person mo mga kapiksi. And parang kapag kaharap ka niya, parang gusto niya na ibigay sa'yo or iparamdam sa'yo yung kanyang true intentions mga kapiksi. Okay? Parang gusto niya na suklian ng pagmamahal yung pinapakita mo sa kanya or yung ginagawa mo sa kanya. Okay? So, itong betrayal na to guys, parang feeling ko this is parang secret nung past niya, no? Mga sikreto niya sa past experience niya na parang hindi niya masabi sa'yo yung totoo, kung ano man yung itinatago niya or kung ano man yung kanyang sinisikreto. Pero kapag let's say for example, mag-isa lang siya sa gabi, ganyan, naiisip niya yun, no? Parang somehow, parang gusto niyang ipagtapat sa'yo, pero parang may fear din siya, may takot din siya na baka hindi mo siya maintindihan. Kaya tinatago niya na lang yung some secret na yon mga kapiksi. But definitely itong tao na to is meron siyang sikreto na tinatago from you. So kung ano man yon, it's part of them, no? Bahagi na yun ng pagkatao nila. So kung mahal niyo yung person nyo, subukan nyo intindihin kung bakit siya ganun mga kapiksi, and kung bakit ganun yung pinagdaanan niya. Pero sa'yo lang siya nagkakaroon ng peace of mind actually. Sa'yo lang siya nagiging mapayapa. Sa'yo lang siya nagiging secured. Okay? So, yeah. Mahal ka ng person mo mga kapiksi. Alright? So, sana lang maintindihan mo siya if in case na malaman mo kung ano man yung tinatago niya. So, comment down below Taurus if feeling nyo naka-resonate kayo. Tingnan natin tong
love advice or love message para sa inyo, Taurus. Idaan sa mahinahon na pag-uusap, wag palaging galit, no? Especially kapag meron kayong mga tampuhan, mga kapiksi or mga hindi pa nagkakasunduan, lalo na if ever man na meron nga siya talagang sikreto na tinatago, and if ever na dumating yung time na maglakas ng loob siya na sabihin yun sa'yo, mga kapiksi, or malaman mo man sa ibang tao, if ever na kakausapin mo yung person mo, make sure na kausapin nyo ng mahinahon, ng maayos, no? Para magkasundo kayo, para maiwasan yung pag-aaway. Wag palaging galit, mga kapiksi. And reminder din ito, guys, dun sa mga iba pa natin na kapiksi, no? Na tuwing may kipag-usap kayo, guys, sa person nyo, wag niyong daanin sa galit, wag niyong daanin sa init ng ulo. Kasi kapag ganun nyo in-approach yung person nyo, reactive lang din yan, no? Sasagot yan din ng paggalit. Magre-react yan kasi ikaw ba pag kinausap ka ng galit, anong reaction mo? Syempre magagalit ka din, 'di ba? Matetense ka, magagalit ka din, mag-defensive ka, 'di ba? Especially kung hindi ka naman guilty or what. Lalo na kung guilty. So ganun lang din yung magiging reaction ng person mo. So wala talagang patutunguhan yung pakikipag-usap ng galit or yung sinasabi nyo na inaway ko yung person ko. Okay, so kung trip nyo na awayin yung person nyo, bahala kayo. Pero walang mariresolve yung mga away-away na yan, guys. Kung gusto nyo kausapin yung person nyo and ma-resolve yung mga issues nyo, dapat kausapin nyo sila ng kalmado at mahinahon, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Pwede kayo, guys, makinig ng ating mga pampaswerte subliminal, mga relationship subliminals, no? Marami na tayo natulungan dyan, guys. So, ito yung playlist. Ito naman yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.